Ito nga, panibagong araw na naman. Taka, samahan niyo ako dito sa aming munting kiskisan or mas kilala bilang rice mill. Sa Ilocano naman ay pag-buy one. Ito nga, nilalagay ni Tata Bert ang palay sa taas upang ito ay bumaba sa makina para ito ay babalatan niya at magiging bigas ito. Hindi bihong trabahong to kasi nga mainit na nga at mangangati ka pa kasi nga Makati naman talaga ang palay. At mabigat palagi ang mga yan, nasa 50 kilos ang isang sako niyan. Kaya titiisin mo yan. Kung sanay ka na, madadalian ka na lang, pero pag baguhan ka, naku, mahihirapan ka talaga. Ito nga, i-explain ko sa inyo kung paano ba kumikita ang isang rice mill. Madali lang ito. Sa bawat 60 kilos na ipapagawa mo sa amin, 10 kilos ang kukunin namin. Nakadepende na yun kung gaano ba kadami papagawa mo. Sa bawat 60 kilos, 10 kilos sa amin. Kaya Tata Bert naman, ang April 6 kaban na makukuha namin, yung isang kaban naman sa kanila. At dito nga makikita mo na ang dating palay ay bigas na. Nasasalang yan na maigi, yung mga naiiwan dyan sa pinakauna ay may mga bato-bato. Hindi may iwasan yan kasi nga sa public highway nagbibilad ang ating mga farmers. At may mga maliliit na bato dyan. Dito medyo pino na ang dumarating dito, pure bigas na yan. Basta yung nasa unahan may mga bato-bato dyan. Kusang mahuhulog yan at pupunta dito sa ating malaking lata. At ito ay ikikilo natin para nga makita kung kasya na sa isang kaban. Kinikilo ng maigi yan para naman eksakto ang nakalagay sa sako. Dito nga makikita mo nga yung mga balat ng palay na kung saan ilalagay yan sa labas, itatapon niya. Ito naman may mga tubo dito kung saan pupunta ang mga magiging tuyo or mga dinuhog-duhog na mga balat ng palay. Ayan, nakalagay sa sako na dyan. Kung napuno yan, ay papalitan yan. Gaya itong gagawin ni Tata Bert. Papalitan lang niya ulit yan hanggang sa ito ay mapuno na naman. Pwede mo itong gamitin pampakain sa manok at sa mga baboy. Para naman hindi sayang. At ganito ang itsura niya. Yung balat ng palay naman, madaming panggagamitan doon. Pwede mo itong gamitin panggatong. Mga ilalagay sa ice na malalaking bloke-bloke. At pwede rin itong gamiting pataba sa ating mga halaman. Madami nga ding bumibili nun, pero ginagamit rin kasi namin. Ito nga yung makina. Napakadaming belt na mahaba na ginagamit dyan. Ito ay makina lang din naman ng lumang takak. Yan. Madaming gumagawa ng mga ganyan. Mahahanap mo yan. Mostly sa mga downstream. Ito nga. Ito na ang ating bigas. Well rice milk. Grabe naman. Well rice milk. Kita mo naman ang gawa ni Tata Bert. O, diba? Ayan o, ikikilo na naman niya yun hanggang sa mapuno na naman at maging isang kaban na naman ito. Kaya kung natapos mo tong video to, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and share. Para naman may discovery pa tayo ng iba. Bonnie Vlogs out. Pew, 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 pew.